Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat and welcome back to my channel. Inabot na po ako ng gabi bago ako makapag-vlog. Kakahintay ng mga kaganapan. Pero as usual, wala po tayong dapat ikabahala dahil kahit na anong gawin ng kampo ni ex-President Rodrigo Duterte, hindi po sila magtatagumpay. Kagabi nga po, meron akong nabasang post sa FB na tinulugan ko na lang. Dahil alam ko naman na paggising ko, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Sabi po kasi dito, People's Power will start tonight in Davao, August 25, 2024. Baka bukas, may bago na tayong presidente. Nahiya pa yung nagsulat nito, no? Sabi niya, baka bukas, may bago na tayong presidente. Or nag-aalangan din siya. Ito daw kasing People Power na to ay kagabing alas 12 mag-uumpisa. August 25, 2024. At baka bukas daw, ay ngayon, may bago na tayong presidente. So, ang ginawa ko, tinulugan ko lang po ito. Dahil alam ko naman po na kahit na anong gawin nila, ay hindi po sila magtatagumpay. And true enough, hindi pa rin po si Sara Duterte ang presidente natin. Although kagabi po kasi, inumpisahan nila ng prayer rally para daw sa hustisya sa KOJC. Alam nyo kung bakit hindi kayo sinusuportahan ng taong bayan? Dahil ang pinoprotektahan nyo ay isang taong akusado, isang pugante. So kahit na mag-prayer rally kayo, magdamag, at walang alisan ang gawin niyo, wala po kayong makukuhang suporta sa taong bayan. Kayo-kayo na lang. And in fact, kahit na kayo na lang na KOJC, hindi nyo pa mahikayat lahat ng miyembro nyo na sumali dyan sa prayer rally ninyo. Akala ko ba 8 million ang KOJC members? Bakit yung prayer rally ninyo? Wala pa yatang 2,000 ang dumating. Tapos sasabihin nyo, People Power will start tonight. Kagabi daw yun. At baka bukas daw ay si Sara Duterte na ang ating presidente. Post pa ng isang DDS, Sara must swear in tomorrow. Laban Davao. Suportado kayo ng buong bansa. Nagpapanik na ang kalaban. Suportado kayo ng buong bansa. Yung mga miyembro ng KOJC, hindi niya mahikayat pumunta lahat at sumuporta dyan. Nasaan na yung 8 million? Tapos sasabihin nyo, buong bansa, hindi pa kami kasing praning ninyo para sumuporta sa isang pugante. Yung ang tapang-tapang na hamunin ang gobyerno na magsampa ng kaso sa korte pero nung sinampahan na, biglang nagtago. Yan ba ang sinusuportahan ninyo? Na kahit na magkagulo-gulo na, pinababayaan na lang kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Samantalang siya, papetiks-petiks lang na nagtatago. But not for long, I assure you. At saka ito sinasabing nagpapanik na ang kalaban. Sino ang nagpapanik? Si President Bongbong Marcos? Yung mga taga-gobyerno? Yung mga sumusuporta sa ating gobyerno? Yung mga ayaw sa ginagawa ninyo? Yung mga nakakaintindi na ang puon ninyo ay may kaso na dapat niyang harapin at pinababayaan kayo? Kayo naman nagpapauto. Samantalang alam nyo naman na wala pa si President Bongbong Marcos sa pwesto ay may kaso na si Kibuloy sa Amerika. At saka, bakit tahimik si Sara Duterte dito? Samantalang naririnig na niya na itong mga alipores ni Kibuloy ay gustong iupo siya sa pwesto. Pero nakarinig ba tayo ng pagkontra kay Sara Duterte kahit na sinabi niya na wala daw siyang interes tumakbo sa 2028. Pero parang naghihintay siya na bumagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos para iupo siya ng mga supporters ni Kibuloy at ni ex-president. Hindi ba sabi pa niya dun sa statement niya nung humingi siya ng tawad sa mga miyembro ng KOJC, you deserve better. So ang kausap niya, yung mga KOJC members. At sinabi ni Sara Duterte sa kanila, you deserve better. At sino yung better na yon? Si Sara Duterte? So ano itong sinabi ni Sara? Isang paraan para udyukan ang KOJC members para mag-aklas because you deserve better. Hindi si President Bongbong Marcos ang kailangan nyo. You deserve someone better. And that is me. O, di ba? Sino pa ba ang pinatutungkulan ni Sara Duterte na you deserve better? Di siya, bobo na lang ang di makaisip kung sino ang pinatutungkulan ni Sara Duterte. Dahil wala namang ibang papalit kay Bongbong Marcos pag napatalsik siya sa pwesto kung hindi siya. So itong sinasabi nyo, Sara must swear in tomorrow. Kailan tomorrow kaya ito?
2028, maghintay kasi kayo ng 2028. Masyado niyong ginugulo ang bansang Pilipinas, kaya walang pumapanig sa inyo, kayo-kayo na lang. Na kahit ang mga miyembro ng 8 million daw, hindi sumusuporta sa inyo. Ilan lang kayo dyan sa compound ng KOJC kahapon? So nasaan yung inyong solidarity? Asan yung tapang ng mga KOJC? Meron pa nga akong narinig na isang miyembro ng KOJC, handa daw silang mamatay. Ayun, mamatay kayo samantalang si Kibuloy buhay na buhay at nagpapasasa sa kayamanan. Gumising-gising kayo, magbasa kayo ng Biblia, suriin nyo ang salita ng Diyos. Si Kibuloy ay isang huwad na propeta at isa siya sa sinasabi sa Biblia, "Many will come in my name, saying that I am He," na siya daw ang Kristo. Hindi ba yan sinasabi ni Kibuloy? Napaniwala kayo ni Kibuloy? Magbasa kayo ng Biblia. Suriin yung mabuti. Hindi po kayo maisasalba ni Kibuloy. Hindi niya kayo mapapupunta sa langit dahil sabi niya, siya daw ang huling pipirma. Paano siyang pipirma? Nagtatago siya. At pinababayaan kayo dyan na magdusa, maghirap, maggutom, samantalang siya petiks-petiks. So, sino ba ang nagpapanik? Hindi ba kayo? Dahil lahat na lang ng paraan ginagawa ninyo. O ito, sinabi nyo, magmamarcha kayo sa Malacanang at hindi kayo aalis doon hanggat hindi bumababa si Marcos sa kanyang pwesto. Nasaan na yung sinasabing 8 million na susugod daw sa Malacanang? Ay, meron yata nagpunta rin ng Malacanang. Sabi po kasi dito sa balita, People Power for Kibuloy, dinaluhan ng 100 katao. 8 million members hinanap ng mga netizens. 8 million, naging 100 katao. So, paano nyo mapapabagsak si President Bongbong Marcos kung kayo-kayo lang, hindi pa kayo makapag-gather ng hustong bilang na tao para makapag-people power? Alam nyo, nakakaawa na po kayo. Napapagod lang kayo at nagpapauto kayo sa mga organizers ninyo. So, nung wala pong nangyari sa people power nitong nang nagtawag na magmarcha daw sa Malacanang, meron pala kaninang hapon. At ito naman ay panawagan di umano ni Eric Celis. Sabi po dito, a call for the people to unite and rise up. Maisog, Pilipinas. Marcha mula Plaza Miranda hanggang Liwasang Bonifacio, 4 o'clock p.m., August 26, 2024. So sa tingin ninyo, dinaluhan ba ito ng pagkarami-raming mga taga-maisog? Hindi na naman po. Kahit na andun na naman si Harry Roque at nandun din itong si Sandra Cam. Akala kasi ni Harry Roque, kaya siya pumapapel sa mga rally na yan, tandaan nyo po, may kaso na po itong si Harry Roque sa Pogo. At baka makakuha siya ng simpatya sa mga miyembro ng KOJC at baka pag siya na ang huhulihin, sila naman ang magrarally para kay Harry Roque. Sabi po dito sa GMA News, Kingdom of Jesus Christ supporters gathered at the Liwasang Bonifacio, some asking for people power to seek justice for their founder, Pastor Apollo Kibuloy, who is facing numerous criminal charges. Cam says they are not going away and are planning to stay put, asks supporters to troop to Liwasan and provide food. Sinabi mo yan, Sandra Cam, hindi kayo aalis sa Liwasang Bonifacio. O sige, hintayin niyo yung mga supporters niyo na magbigay ng pagkain para sa inyo. Dahil wala kayong aasahan sa mga matitinong isip na Pilipino na kayo ay suportahan dyan. Dahil itong ginagawa ninyo ay to seek justice for your founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ang kulit ninyo. Paano kayo susuportahan ng taong bayan? Si Kibuloy ay napakadaming kaso. Gumising na kayo dahil kayo lang ang nahihirapan. Pinapagod nyo lang at ginugutom ang sarili nyo. Tapos hihingi kayo ng suporta sa taong bayan na pumunta dyan at kayo ay dala ng pagkain. Ano akala ninyo? Uto-uto sila para suportahan kayo? Well, uto-uto na lang siguro yung pupunta dyan para suportahan kayo. Pero yan po tingnan po natin. Hindi daw sila aalis dyan. So ngayon, matutulog ako ngayong gabi at manaka-naka sigurong sisilip ako kung andun pa rin sila. O baka naman ngayon pa lang, wala na sila. Pero ano ba itong ginagawa ni Harry Roque? Marami ang nagsasabi na dapat i-disbar na daw siya. Sabi po kasi dito, prohibition against self-promotion. A lawyer shall not make public appearances and statements in relation to a terminated case or legal matter for the purpose of self-promotion, self-aggrandizement,
or to seek public sympathy. Yan lahat ginagawa ni Harry Roque. Self-promotion, self-aggrandizement, at saka humihingi siya ng simpatya ng publiko. Pero may nakikinig ba sa kanya mula dun sa EDSA na nagsisisigaw siya dun sa may overpass? May nahikayat ba silang taong bayan? Wala, sila-sila lang. Tapos ngayon sa Liwasang Bonifacio, yan ha, sinabi ni Sandra Cam, huwag kayong aalis yan, Harry Roque ha. Hintayin nyo, baka naman may maawa na sa inyo. Kaya kayong mga supporters ng KOJC, kahit na ayaw nyo, pumunta naman kayo. Magpakita naman kayo ng suporta sa inyong poon. Sundin nyo yung panawagan ni Harry Roque at itong si Sandra Cam. Suportahan nyo naman si Apollo Quiboloy dahil siya po ay walang kasalanan. Siya po ay malinis ang budhi. Takot lang po siyang humarap sa korte. Ang korte na kanyang hinamon na sampahan ng kaso na ngayon nagtatago siya. Yan ang inyong poon. Yan ang inyong ginodiyos. So yung mga supporters ni Quiboloy, mag-isip-isip kayo at magdasal kayo sa Panginoon Diyos na bigyan ng liwanag ang inyong kaisipan. Dahil sa ginagawa niyong pagtatanggol kay Quiboloy, lumalabas po na siya ang sinasamba ninyo, na siya ang iniidolo nyo at siya ang pinaniniwalaan nyo. Dahil kung hindi kayo naniniwala kay Quiboloy, hindi nyo gagawin yung pagtatanggol sa kanya. So itong si ex-President Rodrigo Duterte, si VP Sara, si Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, at lahat kayo mga senador na nagtatanggol kay Quiboloy, mag-isip-isip kayo. Buksan nyo ang Biblia nyo, basahin nyo ang mga talata na nagsasabi na si Quiboloy ay isang huwad na propeta. At napakalaki po ng kasalanan ni Quiboloy para akuin niya na siya ang bagong Kristo. That He is the way, the truth, and the life. Doon pa lang I am the way, I am the truth, I am the life. Yan po ang pamosong salita ng ating mahal na Hesukristo. Tapos maririnig nyo sa isang Apollo Quiboloy at maniniwala kayo na siya na ang daan, siya na ang katotohanan, at siya na ang buhay. Naku, pagsisisihan nyo ng malaki yan pag kayo ay humarap na sa ating Panginoon. At paano naman magtatagumpay itong grupo ni Sara Duterte? Akala kasi nila kakampiyan sila ng military, akala nila kakampiyan sila ng taong bayan, wala silang makuwang suporta. At dumadami po ang mga kumukondena dito sa pamilya Duterte sa pagkampi nila kay Apollo Quiboloy. Sabi po ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa mga political backers and influential supporters ni fugitive televangelist Apollo Quiboloy to exemplify true leadership by advising him to adhere to the law. Sino ba itong mga political backers niya? Alam na po natin, binanggit ko na kanina, unang-una na si Sara Duterte, si Amy Marcos at yung iba pa. Imbis na i-back up nyo yan, sabihan nyo na sumuko na siya. Sabi naman ni Representative Garin kay VP Sara, defend trafficking victims, not fugitives. Dahil nakikita naman natin imbis na ang ipagtanggol ni Sara Duterte ay yung mga biktima ng trafficking, ang pinagtatanggol niya ay yung gumagawa ng human trafficking. Okay, sasabihin, yan naman ay hindi pa napapatunayan, di ilabas nyo na, patunayan niya sa korte. Pero hindi Kayo mismo ang nagpapalaki ng ulo ni Quiboloy. Dahil sinasabi nyo kay Quiboloy na okay lang ang kanyang ginagawa, magtago siya dahil sobra-sobra ang ginagawa ng gobyernong to. Political harassment na, religious harassment na ang ginagawa nila. Nakakakuha ba kayo ng simpatya ng tao? Hindi. Tinutuligsa kayo ng taong bayan. At marami na po sa ating mga opisyalis ang kinokondena ang inyong pagtatakip kay Quiboloy. Sabi naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, composed of the Partido Federal ng Pilipinas, Lakas, CMD, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, and National Unity Party, stands firmly in support of the Philippine National Police as they carry out their lawful duties. The Alyansa para sa Bagong Pilipinas is resolute in its belief that no one is above the law. We call upon all Filipinos to remain vigilant but calm, trusting in the process that safeguard our democracy. Our nation's strength lies in our collective adherence to the law, and we must all contribute to ensuring that justice is served.
Let us move forward together, upholding the principles of justice, peace, and order for the betterment of our country. Together, let us continue to strive for a just and an orderly society where the rights of every individual are protected and respected. Hindi itong ginagawa ng mga tagapagtanggol ni Kibuloy. Yung rights lang ni Kibuloy ang kanilang pinagtatanggol. Pero yung mga naging biktima, wala silang keber, wala silang pake. Basta sila, ipagtatanggol nila ang isang pugante. Kaya hindi ko maiwasan isipin Kaya nila pinagtatanggol si Kibuloy dahil para sa kanila, siya nga ang bagong Diyos. At siya ang pipirma, ang huling pipirma sa mga kaluluwa nitong sila Sara Duterte, nila Amy Marcos at nung iba pa para sila ay makapasok sa langit. Di tingnan natin, at oras na kayo ay humarap na sa ating Panginoong Diyos, there is no turning back. Kahit na maglulupasay pa kayo, hindi na kayo patatawarin ng Ama. Pero, bakit meron dalawang mga senador na parang nagba-backflip, na medyo nag-iiba ng tono? Isa na po rito si Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito sa Minda News, Senator Ronald Bato de la Rosa urged Pastor Apollo C. Kibuloy to surrender and face the criminal charges slapped against him, noting that the fugitive religious leader cannot hide forever. Yan ang tamang mindset. Imbis na ipagpatuloy niyong protektahan at itago at pagtanggol niyan si Kibuloy, kausapin niyo, hikayatin ninyong sumurrender na lang. Dahil lahat ng kaguluhan na nangyayari ngayon ay dahil sa pagkaduwag ni Apollo Kibuloy. Kung siya ang bagong Hesukristo tulad ng inaangkin niya, wala siya dapat ikatakot dahil hindi siya pababayaan ng ating Diyos Ama. O di ba? So dapat ba natin paniwalaan itong si Bato de la Rosa na inuudyukan niya si Kibuloy na sumurrender na lamang? Or dahil natatakot siya dahil malapit na ang senatorial election sa 2025? Yan ay kung aabot pa siya sa 2025. Dahil ang bali-balita nga, ngayong September, lalabas na ang warrant of arrest ng ICC. At meron pa pong isa, ang BFF ni Sara Duterte, na kahit na kinokondena niya ang excessive force daw ng PNP, nag-iba rin siya ng tono. Sabi po dito sa balita, Senator Amy Marcos, hinimok si Kibuloy na sumuko. Nako, nakakagulat na balita ito. Si Amy Marcos, hinihimok si Kibuloy na sumuko? Sabi pa niya, surrender and defend yourself in the courts. Isa pa tong si Amy Marcos, nagpapalakas na naman. Dahil ilang buwan na lang po, eleksyon na sa 2025. At alam natin, sirang-sira na po ang pangalan ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa. Ang pagkakaalam ko, mga re-electionista itong mga to. So, kailangan nilang makuha ang boto ng mga Marcos loyalist. Na akala naman nila, kahit na magpabalentong-balentong sila, wala na po sila sa kamalayan ng mga Marcos loyalist. Erased na po, kumbaga. Lalo na to si Senator Amy Marcos. O ano kaya ang masasabi naman ni Sara Duterte na itong kanyang BFF ay pinasusurrender na sa Kibuloy? O baka naman sa mga susunod na araw, gulantangin na lang tayo ni VP Sara at sasabihin niya, nahihimukin niya si Apollo Kibuloy na sumurrender at harapin ang kanyang kaso, which I doubt, hindi po mangyayari. Then isa po si Sara Duterte na protektor kasama ng kanyang pamilya ni Apollo Kibuloy. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Hindi ko na kayo tatanungin kung magtatagumpay itong sila Harry Roque, sila Sandra Cam, na sinabing hindi daw sila aalis sa Liwasang Bonifacio. Tingnan na lang natin. Pumunta po kayo doon, dala nyo ng katol. At yung sinasabi ng mga DDS na kailangan na daw manumpali Sara Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas, ay nako, aksaya lang kayo ng panahon. Maawa kayo sa mga supporters ninyo, nagugutom, napapagod, sa walang kawawaan. Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Agyaman ak unay, Diyos ti Agnina.